Paulit-ulit ang Department of Health sa pagpapaalala na panatilihing malinis ang kapaligiran para makaiwas sa dengue. Sa Pangasinan, isang bata sa bayan ng San Fabian ang namatay dahil sa sakit. Sinusuri naman kung dengue rin ba ang ikinamatay ng isang custodial officer sa Dumangas Municipal Jail sa Iloilo. Makibalita tayo kay Charlene Belvis ng GMA Iloilo. Nakitaan ng rashes at bumaba ang platelet count ng custodial officer ng Dumangas Municipal Jail bago siya namatay. Ilan yan sa mga sintomas ng dengue. Hinintay pa ng Municipal Health Office ang resulta ng tests para malaman kung dengue nga ang kinamatay ng biktima. Pero para hindi na madagdagan pa ang nagkakadengue sa lugar, nag-ikot ang Municipal Health Office sa bayan para matukoy at linisin ang mga pinamumugaran ng lamok. Kumpirmado namang namatay dahil sa dengue ang isang mag-aaral ng Sobol West Elementary School sa San Fabian, Pangasinan. Siya na ay 3 estudyante roon na namatay dahil sa dengue. Pero ayon sa Municipal Health Office, posibleng hindi naman sa paaralan nakuha ng mga bata ang sakit. Doon sa mga bahay-bahay talaga. Kasi itong school ng Sobol Elementary School, malinis naman. Dumarami raw ang residente sa lugar na nakikitaan ng mga sintomas ng dengue. Inoobserbahan naman sa ospital ang isang estudyante ng Batangkawa Elementary School sa Urbis Tondo, Pangasinan na nakitaan ng mga sintomas ng dengue. Ika-6 naman siya sa kanyang paaralan na ospital dahil din sa sakit. Magsasagawa naman ng bloodletting activities ng Red Cross Misamis Oriental para makalikom ng dugo. Nangangamba kasi ang ilan na baka magkulang na ang supply ng dugo sa Provincial Blood Bank ng Bukidnon ngayong marami ang nadidengue. Ilang pasyente na raw ang inire-refer nila sa blood bank pero walang makuhang dugo. Charlene Belvis, Nagbabalita, Pilipinas.